Okay guys, kumusta? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. At sa video na ito ay magko-compare tayo ng compressor. Ayan, so meron tayong dalawang klaseng compressor. Merong non-inverter at meron ding inverter compressor. Ayan. So, una natin gawin mga ka-Jetek, compare natin yung features ng non-inverter sa inverter. Ayan. And then, try din natin kunan ng resistance reading itong dalawang compressor at ipag-compare din natin siya kung ano ba ang kaibahan ng resistance reading ng non-inverter compressor sa inverter compressor. So, una natin buksan mga ka-Jetek itong non-inverter na compressor. Ayan, so para makita natin yung kung ano yung laman ng non-inverter compressor sa connection niya. Ayan, and then i-compare din natin siya dito sa inverter compressor. Ayan, so pagka bukas natin sa non-inverter compressor, ayan, so ito yung makikita natin mga ka-Jetek. Ayan, so ito yung nagsisilbing wire para sa supply niya. Ayan, itong dalawang wire lang. At ang pangatlong wire ay itong ground wire na. Ayan, so kung mapapansin natin guys, itong non-inverter na compressor ay meron siyang tinatawag na relay. Ayan, PTC relay. Ayan, ito siya. So sa relay, dito nakakabit yung isang linya ng power supply. Ayan, and then yung isang linya naman ay dito nakakabit sa overload. Ayan, so ito yung kanyang overload protector. So halimbawa nagkaka-low voltage sa area nyo, ang component na ito yung mag-iinit kung halimbawa tataas yung current ng compressor. So ito yung mag-iinit itong overload protection nya. Ayan, so kung tatanggalin natin tong wire nya, pati yung isa, ayan, so sa non-inverter na compressor mga ka-Jetek, meron siyang dalawang component na nakakonect dito sa kanyang compressor terminal. Ayan. So itong overload protector, dito ito nakakonect sa common. So kung kabisado nyo na yung yung connection ng compressor, kung saan nakakabit yung overload protector, yun ang common. So sa connection na ito yung kanyang common. Dahil dito nakakabit yung overload. And then itong kanyang relay. And then ito lang yung makikita natin sa non-inverter na compressor. Ayan. So mayroong relay at saka overload protector. Kung titignan natin dito sa non-inverter, ayan, so i-focus natin ng konti. So bubuksan din natin siya. Try natin tingnan kung ano ba ang meron sa isang inverter na compressor. Actually, first time ko rin na kukuha ng reading ng isang inverter compressor. So bubuksan muna natin to bago natin sila ipag-compare ang resistance reading ng non-inverter na compressor dito sa inverter na compressor. Ayan, so buksan muna natin siya guys. Okay. So kung mapapansin natin, ayan. So yung compressor terminal ng inverter compressor. So meron siyang connector. So ito yung kanyang wire. Ayan. And then meron siyang connector. So try natin tanggalin. Ayan. Ayan. So ito lang mga ka-Jetek. Ayan. So kung mapapansin natin, itong kanyang connector ay connector lang. So wala siyang kahit anong nakakabit. Ayan.
So ito yung tatlong terminal ng compressor. Yan, so makikita ba? At ito yung nakakonect mga ka-GTEC. So kung mapapansin natin, diretso na nakakonect yung wire. So kung napanood nyo yung dating video ko tungkol sa inverter na refrigerator, so mapapansin natin doon is diretso na nakakonect yung tatlong wire galing sa compressor patungo siya nakakonect doon sa PCB board. Ayan, so yun ang kaibahan sa non-inverter mga ka-GTEC. Meron pa siyang overload protection at saka may relay. Pero sa inverter na compressor, yan, so diretso na, walang overload protector at wala ding relay. So ngayon ay kukunan natin itong dalawang compressor. Yan, kukunan natin siya ng resistance reading para malaman din natin ang kaibahan ng reading nila. Ayan, so hindi natin ma-determine kasi yung inverter compressor mga ka-GTEC, wala po siyang running, starting at saka common. Unlike sa non-inverter compressor na meron siyang common, running at saka starting. So pwede natin ma-identify dito kung alin yung running, alin yung starting. Basta makuha lang natin yung resistance reading. Pero dito sa inverter compressor, ayan, sa tingin ko mga ka-GTEC, para siyang 3-piece style siguro yung yung kanyang winding. Ayan. So kung titignan natin yung kanyang schematic diagram, ito siya. Ayan. So ito yung drawing ng kanyang compressor. Ayan, so tatlong winding na nakakonect, yung lahat ng dulo ng winding ay pinag-connect, and then patungo siya sa board. Yan, so yun ang aalamin natin mga ka-GTEC. So kukunan natin ng resistance reading yung non-inverter compressor at saka itong inverter compressor. Ayan, so gagamit lang tayo ng digital tester mga ka-GTEC. Ayan. And then dapat meron din tayong papel. So dapat meron tayong papel na pwede nating masulatan sa pagkuha ng data nitong resistance reading nila. Ayan, so uunahin natin mga ka-GTEC itong non-inverter. Ito yung non-inverter. Yan, so halimbawa ito yung kanyang terminal. Yan. So di na lang natin i-specify kung alin ba yung running, starting at saka yung common. Pero alam natin na dito sa compressor na ito, yan, so ito yung kanyang common. So kung makuha natin yung rating niya dito at saka common, and then ito common, and then itong isang terminal, so malalaman natin kung alin ba yung starting at saka yung running. Yan, so halimbawa yan na yung yung terminal ng compressor. So meaning ito yung winding nya, and then ito yung winding sa kabila. Ayan, so ang non-inverter mga ka-GTEC ay dalawa lang yung winding nya. So either ito yung running or ito yung starting. Ayan, so kukunan na natin siya ng reading mga ka-GTEC. So dahil alam natin na ito yung common, dahil dito nakakonect yung yung overload protector niya, so ito talaga yung common. Ayan, so magbabase tayo sa common, and then kunan natin ng reading bawat terminal. Ayan. Okay, so simulan natin magkuha ng resistance dito sa non-inverter na compressor. Ayan. So sa non-inverter na compressor, alam natin na ito yung kanyang common. So lagyan na natin ng tagging tong ito yung kanyang common. Ayan, and then mula sa common, tester natin tong
isang terminal sa left side. Ayan, so meron tayong nakuhang resistance reading mga ka-GTech na 35.1 ohms. Ayan, so sulat natin. So ito yung left side. So meron tayong nakuha na 35.1, and then kunan din natin tong sa right side. Yan, so meron tayong nakuha na 15.2. Yan, 15.2 ohms. Yan. And then kung kukunan natin tong dalawa, tong left at saka right, so meron tayong nakuhang 49.8 ohms. Ayan, so 49.7 ohms. Ayan. So ito yung nagiging reading ng ito yung running at saka starting. So malalaman natin kung alin ba yung running, alin ba yung starting. Ayan, so itong pinakamababa yung resistance reading. Ayan, so ito yung kanyang running. Ayan, ito siya. Then itong mataas yung reading, ito yung kanyang starting. So kung i-add natin itong dalawang nakuha natin na reading kanina, so magra-run off siya 49.7. so kung i-add natin to, nasa ito 50.3. so kung i-run off na natin itong nakuha nating reading, so ito yung reading ng running papuntang starting. Ayan, so ngayon ay kukunan din natin ng reading yung non-inverter na compressor. I mean inverter na compressor. Ayan. So kung titignan natin mga ka-GTech, ayan ito siya. Ayan ito siya. So baliktad siya kumpara dito. Kasi yung isa ay nasa ilalim, pero ito kung titignan natin, ayan. So ito yung nasa itaas, ang mag-isa at dalawa dito sa ilalim. So baliktad siya. So kukunan natin siya ng reading din. Ayan. So yung posisyon ng terminal niya ay parang ganito. And then so unahin natin ito. So lagyan natin to ng leader kasi hindi natin alam kung alin ba dito yung connection niya. So A, B, and then C. Ayan. So una natin kukunan ng reading si AB, and then si AC, and then si AB, AC, and then si AC. Ayan. So ito yung magiging A natin, itong nasa itaas. Lusat natin konti. Ayan, ito siya. At ito yung magiging B natin, yung left side, and then C yung right side. Ayan, so kukunan natin siya ng resistance mga ka-GTech. Ayan. So unahan natin si AB. Ito yung A natin.
Ayan. So meron tayong reading na 9.5. And then si AC na naman. Meron din tayong nakuhang reading na 9.4. Ayan. Sulat natin dito. And then kunan din natin si itong dalawang to, B at saka C. .1. Yan. So, meron siyang reading na 9.1. So, yan mga ka-GTEC. Sa nakuha natin yung data, so ma-observe natin na hindi nagkalayo yung resistance ng inverter. Ayan. So, ayan, ito siya. So yung nakuha nating data ay magkaiba dito sa data na nakuha natin sa non-inverter na compressor. So yung nakuha nating data sa tatlong terminal, nilagyan natin siya ng marking na ABC. So kinuna natin ng resistance si AB, ito siya at saka ito. So meron tayong nakuhang 9.5 ohms. And then kinunan din natin ng resistance si AC. So meron tayong nakuhang 9.4 ohms. And then lastly, ito si B at saka si C na terminal, meron tayong nakuhang 9.1 ohms. Ayan, so kung i-compare natin siya dito, so malayo yung pinagkaiba nila. Kasi mga ka-GTEC, ito si starting at saka si running ay hindi yan magkadugtong. Ayan, so magkukunik lamang yan kung dadaan siya ng relay. Ayan, so si relay yung mag-jerk para mag-start yung compressor. Ayan. Pero dito sa inverter na compressor, ayan, so halos parehas yung the same yung resistance nya. So kung i-diagram natin ito mga ka-GTEC, ang connection ng inverter compressor ay parang Y connection. Ayan, so parang ganito. Ayan. So nung kinuna natin yung resistance dito ay halos magkaparehas lang. Ayan. Kasi parang Y connection siya. So kung titignan natin, parang 3-piece type yung winding nitong inverter compressor. So ganun lang ang kaibahan ng non-inverter compressor mga ka-GTEC sa inverter compressor. So magkaiba sila ng resistance reading in terms of running, starting, and common. So sa inverter compressor, para siyang 3-piece type na motor. Ayan, so yung tatlong terminal niya ay halos magkapareho lang yung resistance reading niya. So ganun yung difference between non-inverter compressor and inverter compressor. So sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang mga tutorial videos. Yan, so maraming salamat po sa inyong panonood.